Good morning po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na to dahil muli tayo ay nagsama-sama upang magpuri at magsamba para sa pangalan ng ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating lakas at talento. Awitin po natin si Jesus ang sandigan. Di mag-iba, si Jesus ang sandigan, di mag-iba kasi pagkat na kapuluhan, di mag-iba ako ang sandigan, di mag-iba, ako ang sandigan, di mag-iba kasi pagkat na kapuluhan, di mag-iba. Ikaw ang sandigan, di mag-iba. Tayo po'y patuloy magpuri sa ating Panginoon. Ang sabi po sa awit, chapter 95, verse 1, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Awitin po natin si Jesus ang lahat sa buhay. Si
maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Awitin natin ito at patuloy natin na pasalamatan ang Panginoon sa ating mga buhay. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan, nagawa laban sa'yo.
Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami nananampalataya na ikaw ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ikaw ang dakilang manggagamot, ikaw ang doktor ng mga doktor, Panginoon. Kaya nananalig kami na ikaw lamang ang makakalunas sa sakit na kumakalat ngayon, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na siyasatin ang aming mga puso upang sa pakikinig po namin ng inyong mga salita ay hindi lang namin mapakinggan, Panginoon, kundi magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Now, Panginoon, gawin niyo po kami maging asin at ilaw sa lugar na ito upang ang inyong mga salita ay maisiwalat, Panginoon, sa buong mundo ang inyong pag-ibig, yung iparamdam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga anak. Lord God, patuloy ka na kumilos sa buhay namin. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang siyang nakakaalam ng future ng bawat isa sa amin. Ano pong panalangin, Panginoon, ang hindi namin nasa hingin. Patuloy mo namin nilalapit ko sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala na nanampalataya kami sa inyo, Panginoon, dakilang Ama. Ito po ang aming isang pagdalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Palakpakan po natin, Panginoon, si Beth. Mga kapatid, narito ang Ebanghelyo mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 12, mga talata 41 hanggang 48. At ganito ang sinasabi. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay
ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo ang sakilagilaan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging lang, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging lang, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa aking mga kapatiran sa Hilltop United Methodist Church. Bagamat tayo po hindi magkakasama-sama literal dahil sa pandemic na ito at nakakalungkot man isipin at hindi na naman po tayo magkikita-kita sa loob ng ating simbahan, sama-samang naglilingkod, sama-samang umaawit, sama-sama nananampalataya, nananalangin at nananambahan sa ating Panginoong Diyos. Ako po ngayong linggo ang naatasan upang magbigay ng mensahe na galing sa ating Panginoong Diyos. At yung una ko pong nakita ang ating gospel lesson sa umagang ito, tumatak po agad sa aking isipan ang pamagat po ng ating dictionary, ang tapat at ang hindi tapat.
Nung nabasa itong gospel lesson na to, naisip ko agad yung katanungan sa sarili ko. Ako ba yung karapat-dapat? Ako ba'y karapat-dapat o di karapat-dapat? Ako ba'y tapat o hindi tapat? Ako ba'y tapat bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos? Ako ba'y gumagawa ng tama para sa Kanya o mali ang aking ginagawa? Lahat ng tao ay hindi perpekto, katulad ko na nandito ngayon. Subalit, ang Panginoong Diyos ay nandyan. Ginagabayan tayo, gumagamit ng mga tao, gumagamit ng mga pastor at iba-iba pa upang tayo ay may hango upang tayo ay mailigtas. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay papasalamat, lalong-lalo na Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay binigyan niyo ulit ng buhay, Panginoon. Ginising niyo kami sa umagang ito, Panginoon, upang manambahan sa inyo. At nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay nasa kanilang mga bahay, Panginoon, nasa kanilang tahanan, Panginoon, ay mapakinig, Panginoon, ang mensahe na manggagaling sa inyo. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod bilang inyong anak, Panginoon, na magbabahagi, Panginoon, ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, hindi po ang pagkatao ko makita, kundi, Panginoon, kayo po, Panginoon. Bigyan niyo po sa akin, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, ng Holy Spirit, Panginoon. Bigyan ako ng magandang kaisipan, Panginoon, at bigyan po ako, Panginoon Diyos, ng katalinuhan, Panginoon, upang aking maibigkas, Panginoon, upang aking maiparamdam, Panginoon, ang mga mensahe na galing sa iyo. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yun nga po, tumatak po sa aking isipan ang katanungan ito. Ako ba ay tapat o hindi tapat? Ayun din po yung iiwan ko sa inyong katanungan ngayong umagang ito. Kayo po ba ay tapat o kayo ay hindi tapat? Pumikit po tayo sandali. Diyan po sa mga bahay natin. Pagbulay-bulayan po natin ang ating mga sarili. Isipin po natin sa ating mga nagawa. Ako ba ay karapat-dapat? Ako ba ay tapat? O ako hindi karapat-dapat? At baka ako hindi tapat sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Lucas 12, verse 43 to 44, mapalad ang aliping iyon pag dinala ng siya, pag nadatnan siyang gumagawa gayon sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Sa verse 38 po, mapapalad sila kung maratnan sila niya na hindi dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siyang dumating. Sa verse 40 po, kaya may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Sinasabi po dito na maghanda tayo, huwag tayo maging kampante. Maghanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras ito at walang sino mang nakakaalam hanggang ngayon kung kailan ang kanyang pagdating, muling pagdating. Ano bang ibig sabihin ng Panginoong Diyos Jesus dito? Sinabi ng talanghagang ito. Ano ba yung nais niyang ipahatid sa atin? Ang sinasabi niya, maghanda. Dapat nakahanda tayo. Ang sinasabi niya dito ay huwag tayong maligaw ng landas. Huwag tayong mapunta sa ibang landasin
makapokus tayo sa ating pananampalataya, andito tayo at hindi tayo nagpapadistract sa anumang lumalapit sa ating distraction, sa lahat man ng mga maling gawain na kung minsan tayo ay na didistract. Kaya ang natin tatandaan ay huwag tayong magambala. Ang focus, ang mata natin ay nasa Diyos lamang. Tuwid ang daan, hindi paliko-liko. Liwanag ang daan, hindi madilim. At ito naman po yung sinabi niya sa verse 45. Ngunit kung sabihin sa sariling alipin iyong matatagpo bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang alipin at lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng alipin ayaon sa araw na hindi niya naasahan at sa oras na hindi niya alam, buong higpit na parusaan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Kumbaga ang tinutukoy dito, pag nahuli yung taong yon na biglang dumating ang amo niya o yung Panginoon niya na walang ginagawa, kumakain lang ng bugbog, lasing, hindi siya nakahanda. Ayun yung sinasabi ko kanina na dapat ay nakapokus tayo. Kung minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang sinabi nga dito, maging handa. Hindi natin kasi alam yung araw ng pagdating niya. E paano lang sa araw ng pagdating niya, nandito tayo sa gawain ito. Lasing tayo, mag-iinom tayo, nagkakasiyahan. Subalit, hindi natin nahanda ang pintuan ng ating Panginoon Diyos sa ating mga puso. Hindi natin nahanda ang susi na magbubukas o magpapadaan sa ating Diyos, sa ating mga puso. O baka naman natambakan na tayo ng kunang-unang harang, ating mga kasalanan, natambakan tayo ng ating mga gawing mali, natambakan na tayo ng kung ano-ano mga bagay na hindi natin naisip na ang Diyos ay darating sa araw na yaon. Kaya ipinapaalala ng ating Panginoong Diyos na tayo ay maging handa sa anumang oras. At ano ba ang sinasabi itong paghahanda? Sinasabi ng Panginoon, yung ating pananampalataya sa Kanya, yung ating faith, yung ating love, yung ating pusong nag-aalab na nanampalataya sa Kanya. At ang nais niya ay ganun pa rin. Di ba po tinanggap na po natin ang ating Panginoon Diyos sa ating mga puso? Di ba po tinanggap na po natin siya at lumuha sa Kanya? Tinanggap siya bilang isang Diyos na tagapagligtas, si Yesu Cristo, at tinanggap natin sa ating mga sarili, sa ating mga puso. O yung tinatawag natin born again, na reborn again na tayo. Ayun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, kung ikaw ay nagmamahal sa Kanya, kung ikaw ay tapat sa Kanya, ang lahat ng bagay na yun ay iyong iiwasan. Ang lahat ng bagay na ayaw ay bilang isang tao, ikaw ay maingganyo. Bilang isang tao, ikaw ay haharapin ng mga iba't ibang pagsubok. At ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang susuko. Ang sinasabi ng Panginoon, mag-stay ka sa pangakong binitawan mo sa Kanya. Mag-stay ka nung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas. Minsan, maraming iba't ibang uri ng sinasabing hindi tapat. Ito po ang aking opinion o ang aking nakita sa mangyayari about sa ABS-CBN o Channel 2. Alam ko po na maraming tumatangkil dito. Ang gaganda po kasi ng mga palabas nila, mga teleserye, mga cartoons na pinapalabas. Talagang pati naman ako noon nung bata ako, talagang nanonood ako. Pero ngayon kasi dahil sa ng trabaho ko,
hindi na po ako na gano'n nakakanood ng TV. Siguro bali-balita na lang, gano'n na lang, paggabi sa YouTube. At hindi na po ako nakapag-focus sa mga iba pang mga teleserye. Mga artista na naapektuhan ng pagkawala ng ABS-CBN. Mga reporter, mga manggagawa nito na 11,000 daw po ba. Ganun. Pero subalit, tingnan po natin yung isang hindi tapat na kanilang ginawa. Hindi ko naman po sa kinakampihan ng ating Pangulong Duterte sa nangyayari. Subalit may napanood ako isang Korean drama na isang reporter na nais ipamahagi o ipahayag ang nangyaring krimen sa isang lugar. Subalit dahil maapektuhan ang kasosyo ng programang ito, nung halimbawa na lang dito ngayon ABS-CBN, ayun ay sinabing wag mo yan ilalabas, lahat tayo maapektuhan, lahat tayo madadamay, kaya wag mong ilalabas yan. So, yung sinasabing hindi tapat, yung dapat nais natin mamahagi ay ibahagi na tama ay hindi na ilabas. Subalit ito'y ginawa na lang, pinatungan na lang ng ibang balita para matabunan at hindi na mailabas sa madla. Kaya nga yung sinasabi nga nila sa Facebook, kung nanonood tayo sa Facebook, sa YouTube, yun nga yung pangyayari na nung si Marcos ang Pangulo, maganda ang ekonomiya ng bansa. Nung nawala si Marcos at pumasok ang dilawan na sinasabi nga nila, ay nangyari sa bansa rin nagkautang-utang, ang Meralco ay nabenta ng gobyerno, nagkaroon ng kontrata sa 6 months na contract sa trabaho na hindi ka may regular at marami pang iba na hindi magandang pangyayari sa ating bansa. Yung sa hindi pagiging tapat ng isang mamahayag, dun pa lamang ay nakakalungkot na. Kasi yung karapatan natin bilang isang tao, sabi nga dun, napaikot tayo, nasira na yung ating isipan, nawala na, nadurog na, kumbaga, mangmang tayo. Akala natin ito ang tama, akala natin ito ay hindi, akala natin ito yung tamang nangyayari, maganda itong guntong mga tao. Yung pala, sila yung mga korap, sila yung mga nagpalubog sa ating bansa, sila yung mga taong akala nating maritino, mga bayani. Subalit pala, nung aking nabasa yun, o ay aking napanood, nalungkot ako. Kasi ako naman, hindi naman ako mano sa politika, pero bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, bilang isang tao, nang aking napanood yun, ako yung nalungkot. At siguro po sa inyo ay may mga nakapanood na din po doon sa mga palabas na yun na inilabas sa Facebook at YouTube. At naniniwala rin talaga ako kasi ang nangyari noon nung halalan niya nung kay Duterte, kay President Duterte, na maglalabas siya ng ad, magbayad siya ng pera, subalit hindi yun pinalabas ng ABS-CBN dahil kalaban nila ito sa politika, dahil kampi sila sa dilawan. Ang nangyari is, ang pinalabas nila yung masama na ginagawa ni Duterte. Kung napanood niyo po yun, natatandaan ko rin po yun, napanood ko yun yung ads na yun na ito ba ang gusto niyo maging Pangulo, mamamatay tao, na ganito, ganyan. Paninira ang dinilabas nila. Imbis na dapat maging sila, dahil sila yung pinakamalaki sa ABS-CBN at ang GMA at ang TV5. Silang tatlo. Subalit, maraming nanonood talaga sa Channel 7 at Channel 2, sabihin natin, sa mga balita. Pero kung mamaliin mo yung balita, nakakalungkot yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi itong balita na galing sa Kanya na isinulat sa Biblia ay nandiyan at hindi ginawan ng anomalya. Ayun ang nangyari sa ating bansa. Ngayon, ito natin yung grabe utang ng Pilipinas. Subalit ako nagpapasalamat dahil sa ating Pangulo ay unti-unti itong umaahon at unti-unti nating nakikita yung mga mali noon at nagiging tama na ngayon. Subalit, hindi pa rin doon ang mga tao. Hindi lahat ay naniniwala sa ating presidente. Dahil nga sila ay dilawan o naniniwala sa ganoon.
Pero subalit, masdan natin ng maigi ang nangyayari. Itong pandemic, bagamat matagal ang DSWD, ang SAP, pero gumawa ng paraan ang Pangulo. 8,000 kada pamilya. Subalit yung Yolanda, yung nakita natin, yung noon, ang daming pera na dumating. Ang daming pera, ang daming relief goods na dumating. Alam niyo po ang nangyari, na hindi naman pinalabas ata o ano, na binaon yung mga relief goods. Anong nangyari doon? Kaya yun po ang isang halimbawa ko ngayong sa ating teksto na hindi tapat. Pag hindi tapat, maraming kasinungalingan, marami pong maapektuhan. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi marami po. Maraming taong masisira, maraming taong nabaliktad at malulungkot, nakakalungkot kung isipin yan. Pero alam ko, alam ng Panginoon yung Diyos katotohanan at sa Kanya po ay hindi lingid ang lahat. Sabi niya sa kanta sa praise and worship, siyasatin mo Jesus ang puso ko. Sinisiyasat ng ating Panginoon Diyos ang bawat isa. Sinisiyasat niya kung pure ba ang ating mga puso. Sinisiyasat niya ang bawat isa sa atin kung tayo ba ay malinis at nakahanda, nag-aabang sa Kanya. Salitang hang on. Hang on. Hang. Nakahang tayo. Tayong lahat ng tao dito sa mundo ay nakahang lang. Nakahang. Pag ano lang, ano lang natin, isipin ano lang natin, imagination ba, nakahang tayo. At ang Panginoon Diyos ay nandoon. Sisiyasatin tayo. Ngayon, on natin ngayon, di ba? Hang on. On naman natin. Naon na. Ayun, dun na susulitin ng Panginoong Diyos kung ano ba ang nasa puso natin. Binuksan na ng Panginoong Diyos yung nasa utak mo, yung nasa puso mo. Kung ikaw nga ba ay tapat o hindi tapat. Kaya sabi ko nga kanina na lahat po tayo hindi perfecto. Ako man, makagawa pa ako ng kamalian sa aking buhay. Ako man, hindi ko nga alam kung ako'y tapat, kung ako'y hindi tapat. Saan ba ako nahahanay? Ako ba'y nahahanay dito o dito? Pero lagi ko rin lang nilang sa sarili ko na manalangin sa Diyos at gumawa ng tama sa ating buhay. Subalit, may nagagawa at magagawa tayong kamalian sa ating buhay at kayo na hindi lang lingid sa ating lahat. At sabi nga dito sa panahon natin, ang ating mga doktor dahil sa COVID, hirap na sila. Hirap silang sumuot ng PPE para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang safety sa paggagamot sa ating mga kababayan at sa buong mundo na gumagamit ng PPE, mga doktor, mga nurse, na silang mga frontliner, na silang mas lubos na nanghihirapan sa pangyayaring ito. Ayun din ay kailangan natin dito sa ating simbahan, sa ating pananampalataya. PPE, unang P, pananampalataya. Kailangan natin ng pananampalataya, kailangan natin ng paniniwala, kailangan natin ng tuos-pusong pagsisiyasat sa ating Panginoong Diyos na Siya ay isang dakila, Siya ang Diyos na tagapagligtas at Siya ang maaagawa ng lahat. At Siya ang tutulong sa atin. Kung ikaw may pananampalataya, ayaw mong panindigan ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos, ikaw ay bibigyan niya rin ng tulong. At ilang beses nang nangyari sa aking buhay. Isa pang P, pag-ibig. Pananampalataya ay kaugnay ng pag-ibig. Kung may pananampalataya ka pero walang pag-ibig, anong klase yun? Ang pag-ibig kasi ay laging hindi nawawala sa anumang bagay. Pagmamahal, pag-ibig. Katulad na lang ng pag-ibig sa atin ng Diyos na Siya binigay niya ang Kanyang anak na si Jesucristo para lahat tayo ay mailigtas sa kasalanan. Upang lahat tayo ay mabigyan ng mensahe, upang lahat tayo ay makuha niya
maisama niya sa kanyang paraiso. At Englishin naman po natin kasi ina eh. Para naman kahit pa paano may English po tayo. Ito, ending. Ending. Tapusin na. Tapusin na natin lahat ng ating gawang mali. Malalaki na po tayo at oo nga, lalo lumaki. Ngayon itong polo ko, nasusutot na maayos eh. Ngayon, hirap na ako. Kaya ang hirap huminga. Kaya nahirapan akong mag-dancing on the floor. Ending. Tapusin na natin lahat ng mga mali nating gawa. Alam ko, mahirap sa bawat isa gawin yun. Bagamat ako, may mga mali pa rin ako nagagawa. Pero, ang masasabi ko lang po dito, pray first before anything else sa ating bawat gagawin. Pray first. Nung gumagawa po ako nitong ganito, sa bawat ako pinaimbitahan na ako may sa pulpito, pray first. Dahil sabi ko nga, marami tayong mababasa, marami tayong makukuha ng idea. Subalit, mas malaki ang tsansa mong magawa ng sermon. O, ako na namang gawain. Sabihin na natin, kapag inunaw mo ang pag-pray sa ating Panginoon Diyos. May end din lahat to. May end din ng COVID. May end din ng lahat ng mali. Dahil naniniwala ako na ang Diyos lamang ang makapagpatuloy dito. Sabi nga po sa awitin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang puso na tumitibok na ika'y parangalan, handog ko at papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa Panginoong Diyos ay nagmamahal. Isang pusong hindi nag-aalinlangan. Isang pusong tapat. Ang galing ang gumawa ng kantang to eh. Yung sinabi ko lang niya, isang pusong tapat na sa iyo nagmamahal. Siguro yung gumawa to, grabe ang nag-aalab sobra ang kanyang pananampalataya. Ako nakakagawa rin po ako ng mga kanta, subalit itong awitin ito, bagamat matagal na siya, pero inuulit-ulit ko, ang sarap, lalo na pagka praise and worship siya at napipil mo siya, ang sarap to sa pakiramdam ng sa buhay mo bilang isang tao na andun yung mensahe mo sa Panginoon Diyos na, Panginoon, nandito ako, yung puso ko'y tapat para sa iyo. Paano naman natin maiwasan itong mga mali na ito? Bukod sa aming panalangin. Diba po ba? May mga isip po tayo. May mga utak. At iba-iba po ito. Pero nakalagay po dito ang mga bawat detalye ng nais natin gawin. Ang mga ating mga pangarap, ang ating mga plano, ang ating mga gustong gawin, ang ating mga schedule. Pero sinasabi ko ng Panginoon, lahat ito wawakasan. Pero, hindi lang ang Panginoon. Sabi niya, ang Diyos, ayun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat may pagkilos din tayo. Dito lang po pumapasok yung salitang self-control. Self-control. Kontrolin natin ang sarili. Control tayo sa ating pagkilos. Nung nakaraan po, nag-diet ako, kumayat ako. Ayun po yung number 1. Self-control. Kaso ngayon, hindi ko na-control kasi kung napilay ako, yung acid ko sa katawan, hindi po talaga mano yun. Mapigilan kumain kasi po malaking mga gamot eh. Mapigil sa tiyan, acidic po kasi ako. Kaya yun po, self-control. Lagi pong iisipin, unang-una, ang Panginoong Diyos. Pangalawa, ang sarili natin. Kontrolin natin ang sarili natin. Diba po ba?
Sabi niya, ah, si Jose na binenta ng kanyang mga kapatid. Si Jose na gumanda ang katayuan sa buhay. Pero nakita niya yung mga kapatid niya. Kumbaga ngayon, yung nangingi ng ayuda, diba? Yung hirap. Yung may kita mo ngayon, ako kasi, ano po ako, angkas rider po ako, at ngayon nag-grab ako. Pag lumalabas po, nakikita ko yung mga jeepney driver. May dalang nangingi po sila. Yung ganun, kasi nga, pandemya. At yung panahon naman po ni Jose, ay wala pong makain sila dahil, ano bang tawag doon? Parang salot sa kanilang bayan, tagutom. Yun po. Diba, yung nangyari sa atin ay pandemya, virus. At dun po, ay wala rin sila makain. Subalit si Jose ay nakapag-imbak dahil sa kanyang katalanyuhan. Ang hari ay nagano sa kanya, ang paraon. Hindi na nagano paraon. Yun po, dun po, umano po sa anong yun, na tapat siya. At nag-self-control siya. Imbis na magalit siya sa kanyang mga kapatid, nilapit niya to, pinalapit niya. At nang nahawakan niya to, umiiyak siya. Dahil nga sabi kanina, sa PPE, kailangan ng pag-ibig. At kailangan din ng na ending. In-ending niya. Tinapos niya yung mga sakit na nangyari sa kanya. Tinapos niya lahat ng mga bagay na yan. Iniwan niya sa kanyang isipan yung masakit na alaala na yun. At ang kanyang ipinalit ay ang pag-ibig. At ang pananampalataya sa ating Diyos Ama. Mas pinili niya ang pag-ibig kaysa sa galit. Mas pinili niyang i-ending niya ang galit niya. Tapos ito, self-control. Makakontrol ko ang sarili ko. Ako, halimbawa, ako nagmumotor. Dapat hindi ako mag-control ng motor. Ako dapat ang mag-control sa motor. Ako nag-drive eh. Hindi pwedeng siyang bumirit. Hindi, mapapatay ako. Dapat ako mag-control sa manibela, sa linyador. Dapat nasa akin ang bawat desisyon. At yun nga po sa kwento ni Jose. Ginamit niya ang PPE sa kanyang buhay. At binigay niya ang pagmamahal. Binigay niya ng malapit na tirahan ang kanyang pamilya, ang kanyang ama na mahal siya. At mahal na mahal niya. Upang mabigyan niya to ng pagkain, ng pang-araw-araw. At dun po makikita ang isang pusong tapat na nagmamahal sa ama. Isang pusong tapat na hindi nag-alinlangan. Isang pusong tapat na kung saan imbis na galit ang kanyang panigin ay pagmamahal. Isang pusong tapat na kung saan ipinakita niya na kahit ganun ang nangyari, sinabi niya pa sa kapatid niya na ito'y ginawa ng Panginoon Diyos. Ako'y inuna na paratingin dito upang makuha ko kayo. Masunod ang nangyari ang mga nangyaring ito upang walang mamatay sa atin. Sa mga kuya niya na nagbenta sa kanya, hindi siya nagtangi ng galit, kundi pinagkanta niya ito ng pagmamahal. At ang isa pa po ay sa pandemyang ito, kailangan natin ng shield. Yung shield po sa motor, face shield. Diba po? Sa buhay natin, kailangan din po natin ng shield. Ang ating Panginoon, ang ating shield. Ang Panginoon, ang ating gabay, patnubay sa pang-araw-araw na buhay. Siya ang ating unang kausapin sa umaga upang iligtas tayo sa mga kapahamakan. Siya ang shield natin. Siya ang tagapagligtas natin. At ngayong quarantine po, nawa po tayong lahat ay maging
positibo. At nawa lahat tayo ay gabayan ng Panginoong Diyos at huwag nating kalimutan ang ating pagmamahal sa Kanya at ang pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po at magandang araw po sa lahat, sa ating mga kapatiran. Nakakamiss po kayo. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos at binigyan niya po ako dito ng pagkakataon na tumayo dito sa pagtipon nito. Sa ating pastor na nasa malayo at manunod ng video nito, maraming salamat po pastor sa pagtitiwala at maraming salamat at patuloy po kayong nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos upang maghayag at ipakita na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay nasa sa inyo. Ayun po, at maraming salamat po sa ating mga kasama na matagal na rin natin hindi nakita dahil sa quarantine na ito. Ingat po tayong lahat, nawa po ay hindi po tayo kapitan ng sakit na COVID-19. Ako po ay frontliner din po dahil ako po ay lumalabas at nagtatrabaho bilang isang grab delivery, grab food, grab pabili. At nanalangin lang ako lagi sa Panginoong Diyos na gabayan niya ako sa pang-araw-araw na buhay. Gabayan niya ako sa aking paghayo. Nawa po ay nabigyan po kayo ngayon at maunawaan Panginoon, maunawaan po ang mensahe na nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo. Dadako po tayo sa diwa ng panalangin, kalakip ang ating pasasalamat. O Diyos na aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita na magtuturo at magbigay sa amin ng pag-asa. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging tapat sa mga ipinagkatiwala mo sa amin, lalo't lalo na simula sa maliit na bagay o sa maliit na halaga. Salamat po, Panginoon, dahil kahit hindi kami karapat-dapat, ngunit pinamamahala mo kami sa iba't ibang bagay sa iyong nilikha dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa patuloy na katatagan na kayo ang Diyos na aming pinagkatiwalaan, lalo na sa nangyayari hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran naming mga frontliners, O Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na sa tahanan, ganon din sa mga kapatid namin na sa banig ng karamdaman, O Lord, sa mga oras na ito. Tinataas ko po sila na naway patuloy na ang iyong mapagpagaling na kamay ay siyang kanilang maranasan, O Diyos. Ganon din, Panginoon, lapit po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa na hindi po namin kasama at hindi po namin alam, O Diyos, ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, lalo na sa panahon ng pandemya, O Lord. Nawa, O Diyos, kung paano niyo po kami iningatan, ay ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid na ito. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng kanilang sitwasyon, kaya inilalapit po namin sila sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Kuya Joseph, O Lord, na siyang ginamit mo upang ihayag ang iyong mabuting balita. Pagpalain niyo po siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang hanapbuhay, at ganon din ang kanyang paglilingkod sa iyong ubasan. Salamat po, Panginoon, dahil kahit na kami ay dumadanas na mga pagsubok, subalit sa pamagitan ng iyong mga salita na nagpapalakas sa amin, sa pamagitan ng iyong mga salita na patuloy na naranasan namin, O Lord, ang iyong mga pangako. Tunay nga na kayo ang Diyos na maasahan, kayo ang Diyos na tapat,
at kayo ang Diyos na hindi nang iiwan sa amin. Salamat po o Diyos sa mga pagpapala mo sa amin, lalo na sa protection mo. Salamat po Panginoon. At salamat po Diyos sa iyong iglesia na iyong itinayo upang ang iyong mga anak ay patuloy na magkaisa at binuklod mo kami sa diwa ng iyong pag-ibig. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na ginagamit mo sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Salamat po sa talent o sa gifts na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nawa, dalangin ko po o Diyos na patuloy na ang aming mga puso ay nakasentro lamang sa inyo at patuloy na samahan, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin na kayo lamang Panginoon ang aming susundan at kayo ang Diyos ang siyang maparangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po Panginoon at ang lahat ng ito ay aking hinihiling, idinadalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. At ngayon tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang kanyang patnubay, ang kanyang pag-ibig at ang pakikipisan ng kanyang banal na espiritu ang siyang sumaatin simula ngayon at magpakailanpaman. Amen.